Okay, real talk lang mga ka-riders. Lahat naman siguro tayo ang pinapangarap na motorsiklo ay yung nasa Big 4. Pero in reality, sa totoong buhay, hindi tayo rich. Dito rin talaga tayo babagsak sa Rusi Motorcycle. Nga pala, nandito po tayo sa Rusi Malinta branch ng Los Baños. Napansin ko po kasi papauwi na tayo eh. Marami silang display na bagong unit. Alam nyo, isa sa may pinakamaraming model unit ay itong Rusi. Kagaya po nitong bago labas na ito na kulay red. Yan po yung Rusi Smart 125cc. Sa totoo lang po, nakakalito mamili pagdating sa 125cc category ng motorsiklo ng Rusi. Kagaya po nito, meron silang Rusi Flex 125, FI na po yan. And then ito yung Rusi Bolt 125 na mala XRM din po ang forma pero sa murang halaga. And then ayan po ang kanyang presyo, screenshot nyo na lang po. Okay, ito pong mga iba pang unit dito kagaya nitong Rusi Surf 125. Budget meal din po ito. Ayan, marami tayong pagpipili ang kulay. Available po dito ang kulay blue, kulay black at saka itong kulay red. Okay, sa mga interesado po, ayan po sa screen ang kanilang office number. Pero ito ho, dito tayo magpo-focus ngayon. Ito ang i-review natin, itong Rusi Smart 125cc. Yun nga lang po mga ka-riders, kung low budget lang talaga tayo sa motorsiklo, wag na tayo mag-expect ng mga matataas na upgrading sa kanyang specification. So dito po sa mga motorsiklo ng Rusi, yun nga kagaya mga naunang nasabi ko, ang nababago lang sa kanila o na-upgrade yung kanyang decals. At siguro nagdadagdag pa ng mga kulay, nababago yung kulay ng ilang kanilang mga bearings. I-check natin yung iba nilang unit. Dito ho kasi sa taas, napansin ko, ayan, meron silang Rusi Flame 150cc. FI na rin po yan. Available po siya sa kulay black at saka yellow. Okay, paki-contact nyo na lang po sila para sa price update. And then ito pa isang unit nila, yung Rusi Rush 125 na matte red. And then dito po sa kabila, ayan, yung Rusi Flex na kulay puti. And then ito yung gwapong Rusi Classic 250. FI na rin po ito. And then yung kanila pong mga pan-tricycle, ayan, mga Rusi Macho 125cc, ayan po ang kanyang presyo. And then sa 150cc, ito naman po. And then yung kauna-unahan natin naging motor na FI, ito po si Rusi RFI 175. Sa ngayon po ang cash price ng RFI ay nasa 97,000 and then 7K ang kanyang down payment sa installment. And then meron din po silang stock ng Rusi Sigma 250cc. Okay, habang ipinoporma yung ating i-review motor ngayong araw, pasadahan muna natin yung mga available nilang units dito. Ayan, ito nga po si Rusi Flare 125, Rusi Passion, and then yung Rusi Breeze nila, yun sa kabila, merong kulay black. Alam nyo, ang iniintay talaga natin yung Rusi Sparkle 150, and then 125 lang po ata ang available dito. Ayan, Rusi RFI na dilaw, and then Rusi Flex, ayan, yellow at saka cyan. Rusi, ngayong 2024, isang bagong model na naman po ng Rusi ang lumabas. Ito nga pong Rusi Smart 125. Okay, dito po sa Rusi Malinta branch, tatlong kulay lang po ang available sa Rusi Smart 125cc. Ito nga pong red, meron din po siyang black at saka blue. Kung pang araw-araw din lang na service, pang school, sa trabaho, pang palengke, sa tingin ko hindi tayo bibitinin itong Rusi Smart 125cc na po ito.
ang the best dito, syempre yung presyo niya talagang abot kaya. Mamaya malalaman natin yung kanyang cash price sa installment. Okay, sa headlight naman niya, mapapansin naman natin, halogen bulb pa rin po siya hanggang sa kanya naman pong mga turning signals. Ngayon ko lang po nakita, meron pala siyang mga LED na ginamit dito po. Malamang ito po yung kanyang mga DRL. Ayan yung mga diode po niya. Nakikita natin mga square na mga ilaw. Ayan po. Ayan. So okay na rin to at hindi na rin siya nagpapahuli sa mga LED na motorsiklo. And then sa decals po ito, simple. Ayan, kagaya ng sabi ko, mas maganda po itong plain na letter lang na black and white color combination. Basang-basa mo yung kanyang brand name. And then sa decals niya, plain lang din na smart combined na black and white saka red. And then dito mapapansin nyo meron siyang dalawang bolt. Ito para sa abang po, ito para sa carrier pag maglalagay po tayo ng basket, pag mamamalengke. Then pwede rin ho itong kabitan ng plate number pag na-implement na po sa atin yung dalawang plate number. And then dito sa harap niya mapapansin nyo meron siya rito plastic na parang screen. Ano po ito, air intake. May purpose po yan, hindi yan basta po labasan at lusutan ng hangin. Meron po yung horn, nandito ang kanyang busina. Kaya kahit nakatago siya, malakas ang kanyang busina. Rinig na rinig natin. And then hindi mawawala dito sa kanyang fender yung pong logo ng Rossi, letter R. Hanggang sa kanya naman pong telescopic fork na front suspension. Meron din siyang sticker po ng Rossi. And then dito sa front tire, ang kanyang pong gulong ay may sukat na 2.50 by 17. Then ang brand po niya ay Wanda. Tube type pa rin po siya. And then sa mga wheels niya, hindi na rin papahuli, naka-chrome po dito sa side. And then naka-matte black po dito sa kanyang mugs. And then naka-single disc po na may kulay na gold. And then dual piston caliper na kulay gold din po sa kanyang front brake. And then modernized na po yung kanyang decals dito sa side profile. Okay, ayan po ang kanyang kulay na combined na white, red, at then gray. And then sa taillight, stoplight, turning signals, dito po sa likod, all bulb pa rin po ang ginamit. And then may sukat po na 2.75 by 17 dito po sa rear tire. And then dual shock absorber na po sa kanyang rear suspension. Ayan, kulay black na spring coil. And then chrome po yung kanyang suspension. Sukat naman po ng kanyang sprocket dito sa likod. 38 teeth po ang kanyang sprocket. Alam nyo, sa totoo lang, mas less maintenance talaga kapag dekadena lang ang ating gamit. Ang iintindihin lang po natin, ayan, nililinisin lang natin ng oil. Wala na tayong papalitan na fan belt na katulad sa ating mga CVT. Siguro nakakatatlong fan belt na tayo, hindi pa rin nagpapalit ng kadena dito sa ating Rossi Smart 125. And then dito naman po sa rear brake, naka-drum siya. And then maganda rin po yung kanyang muffler, mahaba po yung kanyang stainless na heat guard, metal po siya. And then rubberized po yung kanyang footrest dito sa ating angkas. Okay, medyo cute po yung kanyang kickstart. And then meron lang po siyang 900 ml na engine oil capacity. Okay, dito naman po tayo sa kanyang meter panel. Ayan, pure analog po yung kanyang display. Okay, maganda naman kompleto, pati yung kanyang gear position na nasa ibabaw po. Yung kanyang primera, segunda, tercera, kwarta. Then sa gitna yung logo po ng Rossi. And then dito po sa magkabilang dulo, yan po yung kanyang turning signals. And then dito po yung high beam, low beam sign. Then dito po yung kanyang neutral sign sa left side. Speedometer sa gitna. And then fuel indicator po, fuel gauge dito sa ilalim. Then odometer po yung metro sa gitna. And then sa kanya naman po mga switches and button, ito dito po sa right side, meron pong switch yung kanyang headlight, DRL, saka switch off. And then yung kanya naman pong electric starter push button. And then high beam, low beam sign, horn, turning signals left and right. And then yung kanya naman pong choke. And then wala po siyang pocket at saka wala rin po siyang charging port. Okay, ang ganda po ng kanyang susi, oh. Meron siyang shutter key lock, kaya para sa safety ng ating ignition. Okay, semi-automatic po ang 4-speed na Smart 125 ng Rossi. And then return po yung kanyang gear shift pattern. And then average lang din naman yung haba ng kanyang side stand. Ayan, makapal po ang bakal, kagaya po ng kanyang center stand.
And then meron po siyang ground clearance na 150 mm. And then 755 na seat height. And then meron po siyang dry weight na 89 kilograms. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, air-cooled sa cooling system, carburetor type sa kanyang fuel supply system, 123.7cc displacement, and Euro 3 compliant sa kanyang emission control. And then check po natin yung kanyang upuan. Okay, medyo malapad po siya sa observation ko ha. Pero yung tabas po niya, okay, average lang din po. Malambot po siya at magaspang yung kanyang seat cover, kaya hindi po tayo basta-basta dudulas. And then napansin ko, flat po dito sa ating back rider seat oh. Kaya sigurado hindi mahihirapan, lalo't hindi matangkad yung ating kaangkas, komportable siya. Okay, dahil bukas na siya, check natin yung kanyang U-box. Kapiraso lang po yung kanyang U-box dahil dito po nakapesto yung kanyang battery. Although wala po tayong battery ha. Yan yung po, palaki po ang size niya kung wala ho siyang divider. Pero mas maganda na po yung may divider para save yung ating baterya. Okay, meron po siyang 3.5 liters na fuel tank capacity. And then meron po siyang fuel consumption na nasa 40 kilometers per 1 liter. And then sa kanya naman pong top speed nasa 86 kilometers per hour. Maximum power of 5.8 kilowatts at 8,000 RPM. And then maximum torque naman po na 8.5 Newton meter at 6,000 RPM. And then maganda po yung kanyang grab bar. Hindi siya masyado mataba kaya sakop na sakop ng ating kamay. And then rubberized siya, bakal sa loob. And then ito, para komportable, mahigpit man tayong kumapit. Hindi rin tayo dudulas kasi magaspang po yung rubber na nakabalot sa kanya. Okay, no problem din po sa kanyang side stand. Maganda po ang pagkakatagilid niya. Ayan, kita naman natin nakabuka na kayo kanyang side stand. Ayan, no? Kaya no problem, hindi ito basta-basta bubuhan hanggat hindi tinutulak. Okay, siguro tansyahin natin ha. Sakyan na natin. Nga pala mga ka-riders, pareho lang po ng seat height at ground clearance sa Rossi Delta X 110. And then pagdating naman po sa kanyang rear suspension, malambot din po. Iba po talaga kapag naka-dual shock absorber. And very responsive siya, hindi ko sasakit ang ating puwitan, lalo-lalo pag po tayo. And then check natin yung kanyang front brake na disc. Okay, siyempre halos magkakapareho rin naman sila ng lakas ng preno. And then sa kanyang rear brake, ayan, mas malakas po ang kanyang drum brake oh. Kapit agad. Siguro wala na tayong i-adjust dito. Ayan, turning radius nga natin. Kahit medyo mababa yung kanyang handlebar, malayo pa rin sa ating hita. May distansya pa ng mga 2 inches. Yung kanyang upright position ng manibela, hindi tayo pasubsob. And then kita naman natin yung kanyang meter panel pa-slant, diba? Hindi siya masyadong lapat, kaya ito kitang-kita natin yung ating meter panel habang nagdadrive tayo. Ayan, oh. Po ang iniintay nating lahat, yung kanyang presyo. Alam nyo, isa sa pinakamurang unit ng Rossi. Ito nasa 125cc category po ha. 44,500 po ang kanyang cash price. And then sa 36 months, kita nyo 1,625 lang. Then may rebate pa po yung 300 pesos. So magiging 1,325 lang ang kanyang monthly sa 3 taon. Kaya napakamura na po ng 125cc na to. And then sa 2 years naman po, 2,250, at sa 1 taon naman po 4,125 monthly.
Ayan ang bagong labas po na 2024 Rusi Smart 125. Kaya samantalahin na po natin ngayong summer ang no down payment promo ng Rusi.